Sahod na naman, and you know what that means. Online shopping, groceries, paying bills, and then poof, back to zero na ulit. Wala ka namang emergency, hindi ka rin naman nag-splurge. So, saan napupunta yung sahod mo? I used to do the same and apparently it's not just me. Marami pala sa atin na pagdating ng sahod, parang one-day millionaire. So today, I want to share with you my simple payday routine that helped me move from living paycheck to paycheck to spending with intention. For the past few years, ito yung system na ginagamit ko para mas ma-improve yung finances ko. And in all fairness, malaking tulong talaga siya sa akin. Nothing complicated, nothing intimidating kasi as you know, in this channel, tinatry natin na i-simplify yung process ng personal finance. So this is just a simple way to give your money direction bago pa sila maubos. If you're new here, my name is Jane and in today's video, let's talk about a simple payday routine that you can use every month. The first step and the most important one is mindset shift. Hindi katulad ng mga nakikita natin sa online shopping apps, payday does not equal to payday sale, 4-4 sale, 11-11 sale, or 12-12 sale. I used to treat payday like a reward day kasi syempre, after many days of working hard, finally, kailangan mo nang i-reward yung sarili mo. At yung pera na yon, yung paraan para matanggap mo yung reward na yon. So syempre, super excited ka. Ang nasa isip mo, ano kaya ang magandang bilhin, saan kaya magandang magpunta, and worse, paano ko babayaran yung mga gastos ko na ginamitan ko ng credit card without a plan. And don't get me wrong, wala namang masama kung i-enjoy natin yung pera natin once in a while. Pero the problem kasi is when I started spending that money the moment I got paid, I was making decisions bago ko pa malaman kung saan ba dapat talaga papunta yung pera na yon. So now, I don't rush anything, hindi na ako nagmamadali na gastusin yung sahod ko as if meron akong allergy sa kanya. When payday comes, I give myself 30 minutes to an hour where I don't spend anything at all. Yes, I do open my banking app just to check kung magkano yung natanggap ko. After that, I will check my calendar to see if meron ba akong malaking upcoming bills na kailangan kong paglaanan ng pera. Meron ba akong upcoming event na kailangan kong gastusan? Or any other payment due na kailangan kong mag-allocate ng budget. So basically, inaalam ko muna kung ano ba talaga yung mga kailangan gawin dun sa pera na yon. Kasi mas makakapag-decide ka ng maayos kapag meron ka pang options eh. It's about making decisions while you still have all your options. So yung 30-minute pause na yon is very important para mas maging intentional ka on how you react dun sa paycheck na dumating. And honestly, it's a small habit pero it helped me improve my finances kasi naiiwasan ko yung impulse purchases. Kasi kapag alam mo na kung saan dapat mapunta yung pera mo, kahit pa paano, meron ng guilt na mararamdaman ka kapag gagastos ka unintentionally. Now, instead of using that money para sa impulse purchases like online shopping, mapapaisip ka na okay lang ba yun? Alam ko naman na kailangan kong gumastos para sa tuition ng kapatid ko, or para magbayad ng bills, or magbayad ng credit card. So kahit paano yung pause na yon makakatulong para ma-regulate yung system mo. Number 2, I also check what happened last month. And this is why I always track my expenses kasi ginagamit ko yung data from previous month para i-recalibrate yung gastos ko for the new month. Hindi ko naman siya ginagawa para i-guilt trip yung sarili ko, pero ginagamit ko lang siya para ma-improve yung finances ko. I have two ways to track my expenses. First is manually. As you know, I have this planner na meron ditong section where I can jot down my expenses. So nilalagay ko dyan lahat ng gastos ko from the previous day. And then the other option naman that I have is yung digital. Ito yung tracker na shinare ko sa inyo before. You can create your own copy. I will link it in the description box below. If you're having a hard time kung paano siya gamitin, I actually have a tutorial. You can watch it here, or ililink ko siya sa description below. So whether ang ginamit ko is digital or manual, I always go through my transactions the previous month para ma-recalibrate ko yung new month. So I ask myself, ano ba yung pinaka-ginastosan ko last month? Was there anything unexpected na ginastosan ko? Did anything feel excessive? And every time I do this, I usually find patterns sa kung paano ako nag-impulse spending. I don't judge myself for it, pero kailangan ko kasing basahin kung ano nangyari last month para malaman ko kung ano yung patterns ko. Like for example, masyado akong napagastos sa restaurant or cafe this month kasi hindi ako nag-meal prep. Or masyado akong napagastos sa shopping kasi sama ko ng sama sa kapatid ko sa mall. Yung mga ganong bagay na for you, maliit na gastos lang naman kapag tinignan mo individually. Pero pag nakita mo na yung pattern, dun mo maiintindihan kung bakit nauubos yung pera mo. Kasi kapag hindi mo alam kung ano yung patterns mo, hindi mo alam kung ano nagtitrigger sa mga gastos na to, you'll just repeat them again and again every month. So para hindi na siya maulit, gamitin mo yung data the previous month. That way, mas ma-improve mo siya this month. Next, I pay myself first. Yes, pinapasahod ko po yung sarili ko through savings. As I mentioned before, I treat my savings like a Meralco bill.
non-optional, and non-negotiable. Dahil kung ang Meralco bill tinitingnan mo na something na kailangan mo agad-agad bayaran, otherwise napuputulan ka ng kuryente, I look at my savings the same way. Kapag hindi ako naghulog sa savings ko, ibig sabihin, may possibility na hindi ko ma-reach yung financial goals ko and ako rin naman yung magsasuffer in the future. This is probably the most important shift na ginawa ko. Dati kasi ang pattern ko, baliktad. Inuuna ko muna yung mga bagay na tingin ko mas importante sa savings. Like bills, rent, transportation, yung pang-araw-araw na gastos ko, etc. Last talaga yung savings. Pero most of the time, wala talaga natitira sa'yo, diba? So, ilalet ko muna yung savings na part kasi hindi naman siya importante para sa'yo. Pero ngayon kasi naiba na ang tingin ko sa savings at alam ko na makakatulong siya sa akin para mas maging financially stable ako, inuuna ko na siya. Kumbaga, yung hierarchy niya nasa pinakataas na dahil alam ko na mas importante siya kahit sa rent at bills ko. So, to be honest, itong process na to, hindi ko na siya ginagawa every month kasi in-automate ko na siya. The moment na dumating yung sahod ko, hindi ko na kailangan pag-isipan kung mag-save ba ako this month, paano kung gusto kong gumala, paano kung nababurnout ako, tas gusto kong pumunta dito, or mag-cafe hopping sa lugar na to. Wala nang ganong discussion dahil automatic na siyang nangyayari behind the scenes. So, itong Pay Myself First section na to, the moment pumasok yung pera ko, meron siyang tatlong category na pinupuntahan. First is yung savings ko, pangalawa yung investment, and then yung pangatlo is depende sa kung ano yung goal ko for that month. Kailangan ko bang mag-ipon para sa travel fund? Kailangan ko bang may pag-ipunan na gastos for an event? So, yung mga ganong bagay. And you can do the same. Pwede nyo i-customize yung Pay Myself First section ninyo. Depende sa kung ano yung goal nyo for that month. Kung nagsisimula pa lang kayo ng emergency fund, then okay lang kung yun muna yung focus natin. Hindi muna natin kailangan magmadali na magpunta kagad sa investment or magpunta kagad tayo sa travel fund or iba pang aspeto ng pagbabayad sa sarili mo. So again, it depends sa kung ano yung monthly goal mo. For me, yun yung season ko right now. So, yun yung ginagawa ko. Kailangan every month nagagawa mo tong step na to or kung ayaw mo na siyang intindihin, i-automate mo na lang para hindi mo na siya kailangan problemahin. And the good news is, ang dami ng online banking apps right now that will make it easier for you para ma-process yung ganitong automation ng savings. For example, pinakita ko sa inyo before yung process sa GoTime. You can watch the video here or sa description box below. Number 4, I use money buckets. After ko mag-save ng money, ang next na kailangan ko gawin is i-allocate yung pera ko sa money buckets. For me, it usually looks like this. I have money allocated para sa needs ko, wants, and then as I mentioned, yung savings and investment na nauna na kanina. And the way I think about it is very simple. Every peso needs a job. So, dapat yung pera ko, meron naka-allocate na task para sa kanila para alam ko kung ano yung kailangan nilang gawin. Kasi feeling ko kapag hindi ako nag-assign ng purpose dun sa pera ko, magagastos ko lang siya unintentionally. At least with the system, pakiramdam ko, mas may control ako dun sa pera ko. Kaysa gagastusin ko lang siya on a whim kung ano lang yung maisipan ko at that moment. So, at least with this one, alam ko na meron silang tasks na kailangan gawin. Lastly, I track my progress. So kapag meron kayong financial goals at the beginning of the year, make sure din na i-check ninyo kung ano na yung progress ninyo. That way, aligned siya every month. So, ganun yung ginagawa ko right now. Or in case makita ko na there's a possibility na hindi ko siya ma-reach, ma-adjust ko yung budgeting system ko. That's my very simple payday routine. Ganun lang siya kadali for me. I don't want to overcomplicate it kasi kapag kinamplika natin, baka hindi pa natin ma-maintain. So, mas okay na yung simple lang siya. Pero I think ang pinaka-importante dito is meron kang structure tsaka direction kung saan papunta yung pera mo. And I think if you're starting na i-improve yung personal finance mo, this is a good start para makita mo yung patterns mo. So kung wala kang savings right now, it doesn't necessarily mean na kailangan mo kagad ng mas malaking income. Maybe you just need to observe your patterns para makita mo na, for example, kailangan mo lang pala i-reallocate yung mga unnecessary expenses mo from online shopping to your savings account. Huwag ka muna ma-stress kagad na wala kang savings, so kailangan mo ng extra income or extra budget para sa savings mo. So if you wanna try this, feel free to save this video para magawa mo siya sa next payday mo. Kasi I know hindi tayo pare-pareho. So feel free to use it. And if you need to access the free tracker that I shared earlier, makikita nyo siya sa description box below. If you want more videos similar to this one, I have more in my channel. You can start by watching this video.